Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5396-5415. Kabanata 5376. Sandali, sina James at Kiana ay pinangunahan sa isang bulwagan sa pangunahing bundok ng Flamme. Kailangang makita ang mga primitive na inskripsyon ng Flamme bago isagawa ang paggamot, diretso na sinabi ni James. Agad na tumanggi si Health, na nagsasabing, hindi ako maaaring sumang-ayon doon. Kahit na pinagkadalubhasaan mo ang mga primitive na inskripsyon ng mga glacis at magkaroon ng ules, mababa ang ranggo ng iyong paglilinang. Nag-aalala ako na hindi mo magagawang pigilan ang lason ng Flam sa katawan ni Yared. Dapat mo muna siyang tretuhin. Panatilihin ko ang aking pangako kung magtagumpay ka. Kahit na hindi kami isa sa mga sinaunang karera, tayo pa rin ang pangunahing lahi, at hindi na tayo babalik sa aming salita. Panipi. Walang pagpipilian si James kundi ang kompromiso dahil talagang kailangan niya ang primitive inscription ng Flamme. Sumang-ayon siya nang hindi sinasadya, fine. Hayaan mo akong makita siya. Sundan mo ako, sabi ni Health. Tumayo si James, at sumunod si Kiana. Lumingon si Health kay Kiana at sinabing, dapat siyang manatili sa likuran. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin mapapahamak. Hindi, dapat siyang sumama sa akin, pagtanggi ni James. Niantig si Kiana, na nagsasabing, ayos lang. Sige. Dahil pumayag si Kiana na manatili sa likuran, hindi na iginiit ni James. Humantong sa daan, sabi ni James. Si Health ay nagpatuloy sa paglalakad, na humahantong kay James sa banal na lupain ng Flamme. Matapos ay deactivate ni Health ang hindi mabilang na mga form na nakapaligid sa lugar, isang heatwave ang lumusot sa kanila. Kahit na si James ay may isang malakas na pisikal na katawan, ang init ay mahirap madala. Tumingin si James sa dagat ng apoy sa unahan. Ang mga fluttering flames ay multicolorred at naglalaman ng napakamahiwagang kapangyarihan. Lumapit si Health sa apoy at sinabing, maikli ko kayo tungkol sa kondisyon ni Yared. Okay. Si Health ay bumagsak ng isang malalim na buntong hininga at sinabi, si Yared ay isang beses sa isang henyo ng ating lahi. Siya ay natatanging may talento at may isang natitirang kakayahan sa pag-unawa. Pinagkadalubhasaan niya ang aming mga primitive na inscription sa murang edad at patuloy na nagpapabuti ng tuloy-tuloy hanggang sa maabot niya ang pagkumpleto ng banal na ranggo ng Celestial. Gayunpaman, nabigo siyang pumasok sa ranggo ng Quasi-Bliss at nagdusa ng isang backlash. Sinubukan namin ang bawat pamamaraan na magagamit ngunit hindi mapigilan ang lason ng Flamme. Panipi. Naabot niya ang pagkumpleto ng banal na celestial rank at tinangka na pumasok sa ranggo ng Quasi-Bliss. Nagulat si James. Akala niya ang lahi ng Flamma ay nagpapanatili ng isang mababang profile dahil kulang sila ng mga powerhouse. Kaya, hindi niya inaasahan na magkaroon sila ng isang malakas na miyembro sa kanila. Maging ang apat na pinuno ng sinaunang lahi ay hindi tatayo laban sa isang tao sa pagkumpleto ng Holy Celestial Rank. Tumango si Health at sinabing, oo. Malakas ang lason ng Flamme sa kanyang katawan. Nag-aalala ako na hindi mo magagawang i-detox ito at maaaring maging nahawahan ng lason dahil ang iyong ranggo ng paglilinang ay talagang mababa. Dapat mong isipin ang tungkol dito. Pinanganib mo ang iyong buhay upang makuha ang aming mga primitive na inscription. Panipi. Pinayuhan ni Health si James na muling isipin ang kanyang desisyon, nag-aalala na ang isang henyo na magsasaka ay isasakripisyo sa isang nabigong pagtatangka upang mailigtas si Yared. Kalmado ang sagot ni James, subukan mo na dahil narito na ako. Sa kanyang pambihirang pisikal na katawan, maaari pa niyang makatiis sa pag-atake ni Yui. Sa gayon, tiwala si James tungkol sa nakaligtas anuman ang makapangyarihan ng lason ng Flamme. Karamihan, siya ay magdurusa lamang ng ilang mga pinsala. Dahil napagpasyahan mo na, umalis tayo. Health gestured sa apoy.
Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang mga kamay, hinati ang dagat ng apoy sa kalahati. Ang isang ligtas na hagdanan ay lumitaw sa harap nila, na humahantong sa isang malalim na hukay. Ang isang mahiwagang pormasayon ay naset up sa ilalim, at ang isang binata ay makikita na nakaupo sa gitna. Ang lalaki ay may kapansin-pansin na pulang buhok at nagbihis ng isang pulang balabal. Ang aura na nagmula sa kanyang katawan ay malakas. Si James ay hindi kailanman naramdaman ang isang makapangyarihang aura bago at natatakot. Bagaman si Cairo ay nasa ranggo din ng Quasi-Bliss, ang kanyang aura ay hindi kasing lakas dahil sa kanyang kalagayan. Nagulat siya matapos niyang mapagtanto ang dagat ng apoy sa lugar ay nabuo mula sa enerhiya na naglalabas mula sa katawan ni Yared. Huminga siya ng malalim at nagbulong, ang madilim na mundo sigurado ay puno ng mga nakatagong mga powerhouse. Napakaraming karera ang lihim na nagtatago ng mga makapangyarihang miyembro mula sa mata ng publiko. Kung sumigaw muli, makakakuha siya ng isang foothold sa madilim na mundo. Panipi. Sinabi ni Health, sige. Hindi matatag ang aura ni Yared, at ang anumang mga pagbabago ay magiging sanhi ng isang malaking paglipat sa kanya. Mag-ingat na huwag magalit sa kanya. Hindi ka makakaligtas kung umaatake siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5377. James ay malumanay na namasahe ang kanyang noo. Gaano kahirap? Sa kabila ng kung gaano ito komplikado, nais ni James na bigyan ito upang makuha ang mga primitive na inskripsyon ng Flamme. Dahan-daang bumaba siya sa hagdanan at hindi nagtagal ay nakarating sa ilalim ng hukay. Bago lumapit si James, naging magulong si Yared's aura. Ang mga apoy sa paligid nila ay biglang gamulong tulad ng isang tsunami, na lumapit kay James. Naramdaman ni James ang nakasisindak na aura na papalapit sa kanya ngunit hindi ito maiiwasan sa oras. Siya ay kumatok palayo at bumagsak sa lupa. Si Yared aura lamang ang sapat upang masaktan siya. Narito siya upang matulungan ka, Yared. Ang boses ni Health ay tumalsik sa hukay, na muling sumisiguro. Ang apoy ay dahan-daang huminahon at humupa. Ang binata sa loob ng pormasayon ay nagbukas ng kanyang mga mata, at isang kulay pula na kulay na ilaw ang sumabog sa kanyang mga mag-aaral. Umakyat si James mula sa lupa na may kahirapan. Bagaman siya ay nagtamo ng ilang mga pinsala, hindi sila nakamamatay, kaya't hindi niya ito pinansin. Pinayagan lamang ni Health si James na lumapit dahil napansin niya ang kanyang pambihirang pisikal na lakas. Tumingin siya kay James at tinanong, okay ka lang ba? Hindi ito seryoso. Pagkatapos sumagot, lumakad si James kay Yared. Tumingin si Yared kay James at sinabi ng basta-basta, umalis. Hindi mo mapapagaling ang aking mga pinsala. Narito na ako, kaya bigyan mo ako ng pagkakataon. Tumingin ng mahigpit si James. Si Yared ay nakatitig kay James ng ilang sandali. Huwag mo akong ibalik muli. Suriin ko ang iyong mga pinsala, sabi ni James. Sumigaw ng ilang sandali pagkatapos ay tumanggo ng walang pag-asa. Itinaas ni James ang kanyang palad at inilagay ito sa noo ni Yared. Ang temperatura ng katawan ni Yared ay hindi makapaniwalang mataas. Nang pinindot ni James ang kanyang palad laban sa noo ni Yared, ang kanyang balat ay na-scorch, at nahihirapan siyang magdala ng sakit. Gayunpaman, pilit niyang tiniis ito. Inilabas ni James ang isang bakas ng kapangyarihan sa katawan ni Yared at sinuri ang kanyang pisikal na kondisyon. Makalipas ang ilang sandali, inalis niya ang kanyang kamay at umupo na may nakasimangot. Tumahimik si Yared para sa mga resulta. Si Health, gayunpaman, ay hindi makakatulong ngunit magtanong ng walang tiyaga, kumusta siya? Maaari mo ba siyang tulungan sa ulas at ice curse? Hindi, sagot ni James ng walang asukal. Imposible. Sinabi sa akin ng langit na lihim na si Pavilion ay gagana ito. Si Health ay hindi naniniwala. Ang langit na lihim na Pavilion ay may malawak na kaalaman at alam ang lahat. Nahihirapan siyang paniwalaan na mali ang kanilang solusyon. Ang langit na lihim na Pavilion ay hindi mali. Gayunpaman, gagana lamang ito kung ang isang tao sa parehong ranggo tulad ng Yared ay kumikilos. Sa kasamaang palad, ang aking ranggo ng paglilinang ay masyadong malayo sa kanyang. Umiling-iling si James. Ang mukha ni Health ay puno ng pagkabigo. Biglang sinabi ni James, mayroon akong isang ideya, bagaman. Tumingin si Yared kay James. Ang mukha ni Health ay naiilawan muli. Tinanong niya, ano ito?
Panipi. Sumagot si James, makakatulong ako, ngunit may kahilingan ako. Nagmamadali na sumang-ayon si Health, magpatuloy ka. Hanggat ito ay maaaring gawin ng lahi ng Flamma, gagawin natin ito. Sumagot si James, kung makakatulong ako kay Yared na mabawi, gusto ko ng isang pabor sa kanya. Sa hinaharap, kailangan niya akong tulungan minsan kapag kailangan ko siya. Oo naman. Tumanggo si Yared, sam-asang-ayon sa kondisyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5378. Isang powerhouse sa pagkumpleto ng Holy Celestial Rank ay naaayon sa 4 na pinuno ng sinaunang lahi. Si Yared ay talagang malakas, at ang pagkakaroon ng isang pabor mula sa kanya ay magiging kapaki-pakinabang. Paano mo siya tutulungan na mabawi? Walang tiyaga na tanong ni Health. Ipinaliwanag ni James, ito ay talagang simple. Dapat niyang linangin ang mga primitive na inskripsyon ng mga glacis at master ang sumpa ng yelo. Pagkatapos, maaari niyang gamitin ang malamig na enerhiya upang sugpuin ang lason ng Flamme sa kanyang katawan. Magagawang hakbang sa ranggo ng Quasi-Bliss. Panipi, si Health bark, ano ang isang biro? Ang 5 elemento ay hindi tugma. Walang sino man ang nagtatanim ng higit sa isang elemento ng sabay. Bukod dito, ang yelo at apoy ay natural na nag-uudyok sa bawat isa. Tumingin si James kay Yared at tinanong, handa ka bang pahirapan ng lason ng Flamme sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Manatili ka ba dito magpakailanman? O bibigyan mo ba ito ng isang pagkakataon? Hanggat magtagumpay ka, makakaabot ka ng malaking taas sa iyong paglilinang. Ang mga browser ni Yared ay lumabo. Hinikayat ni James, bagaman mababa ang ranggo ng aking paglilinang, nakaranas ako ng mga elemental na kapangyarihan. Maaari kitang ibigay sa iyo ng wastong patnubay upang matulungan ka. Gayunpaman, magiging sa iyo na linangin mo ang mga primitive na inskripsyon ng mga glacis at ang sumpa ng yelo. Kailangan mong isipin ang tungkol dito, Yared. Hindi ito paglalaro ng bata. Hindi bababa sa buhay ka pa ngayon. Kung nabigo ka, mamamatay ka, payo ni Health. Gusto kong subukan ito, sabi ni Yared. Ngumiti si James sa kanyang resolusyon at sinabing, nililinang ko na ang mga primitive na inskripsyon ng mga glacis at sumpa ng yelo. Kailangan ko kang turuan sa akin ang mga primitive na inskripsyon ng Flamme upang maaari kong pagsamahin sila. Habang naglilinang ako, maaari kang malaman mula sa akin. Sige, sagot ni Yared. Habang nilinang si James, si Yared ay maaaring manood mula sa tabi at makakuha ng mas maraming pananaw. Nang makita na nakarating na ang dalawa sa isang kasunduan, tumigil si Health na makagambala at umalis sa lugar na ito. Si James at Yared ay nakaupo sa posisyon ng lotus, mas mababa sa 100 metro bukod sa bawat isa. Tumingin si Yared kay James at sinabing, ang iyong pisikal na katawan ay kahanga-hanga. Nilabanan mo ang pagbabago-bago ng aking aura. Inaasahan ko na ang iyong pisikal na katawan ay nasa banal na ranggo ng langit. Gayunpaman, ang iyong ranggo ng paglilinang ay nasa ranggo lamang ng Petit Celestial. Ano ang isang weirdo? Panipi, pinagpapawisan mo ako, chuckled ni James at sinabi, magsimula tayo. Una, turuan mo ako ng mga primitive na inskripsyon ng Flamme. Tumanggi si Yared, na nagsasabing, walang pagmamadali. Kahit na wala ka pang nagawa, hindi ko lamang matatanggap ang iyong tulong. Ang iyong pisikal na katawan ay nasugatan ngayon. Makakatulong ako na mapahusay ang iyong katawan. Pagkatapos nito, ang pasibo na enerhiya sa iyong katawan ay ilalabas, at ang iyong laman ay magiging mas malakas. Gayunpaman, ang proseso ay medyo masakit. Hindi ako sigurado kung maaari mo itong madala. Ang mukha ni James ay naiilawan ng kagalakan. Magiging maayos ako hanggat hindi ako namatay. Panipi. Kahit na ang iyong katawan ay maaaring magtiis sa proseso, ang iyong kaluluwa ay hindi makakaya. Ito ay magiging bahagyang mahirap, sabi ni Yared na may nakasimangot. Huwag kang mag-alala, maliban kung ang aking katawan ay napatay, magiging maayos ang aking kaluluwa, sabi ni James. Si Yared ay hinalinhan ng kanyang mga salita. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ilang mahiwagang inskripsyon ang lumitaw mula sa kanyang palad. Ang mga inskripsyon ay lumibot at nagbago sa apoy. Lumulutang ang apoy kay James at pinalilibutan siya. Agad na naramdaman ni James ang init sa paligid niya. Parang siya ay nakulong sa loob ng isang inferno.
Ang kanyang laman ay na-scorched, at ang sakit ay excruciating. Kahit na ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa ay sumasakit. Inayos ni Jared ang apoy sa pinakaangkop na temperatura at ginamit ang sumpa ng flamme upang sunugin ang katawan ni James. Bagaman hindi niya sinusubukan na gumawa ng anumang pinsala, ang balat ni James ay naging pula pa rin mula sa nagninangas na apoy. Ang mahiwagang enerhiya ay pinakawalan mula sa katawan ni James at nagsimulang ayusin ang kanyang mga pinsala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5379. Isang bahagi ng enerhiya na isinama sa kanyang dugo, pinapahusay ang kanyang kapangyarihan ng dugo. Sa buong proseso, si James ay nasa patuloy na sakit at nanghina ng ilang beses. Gayunpaman, naramdaman ni Jared na ang sigla ni James ay malakas pa rin, kaya hindi siya tumigil. Lumipas ang oras araw-araw. Matagumpay na ginamit ang sumpa ng flamme upang mapahusay ang katawan ni James. Sina Latros at Lemuel ay may limitadong mga kapangyarihan at, sa gayon, ay hindi ganap na pinuhin ang mga materyales. Pinamamahalaang lamang nila ang mga ito sa isang katawan. Sa kabilang banda, si Jared ay sapat na malakas upang pinuhin ang mga ito, na pinapayagan ang mga landas ng Genesis sa loob niya na isama sa kanyang katawan. Ang pisikal na pagtatanggol ni James ay lumaki ng mas makapangyarihan. Hindi niya susuportahan ang anumang malaking pinsala kung lalaban siya muli sa pag-atake ni Yefteris. Matapos ang isang mahabang panahon, sa wakas ay nagkalat ang apoy. Patuloy na nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus habang ang kanyang katawan ay nababagay sa mga pagbabago. Ang kanyang scorched na balat ay dahan-daang pinalamig at gumaling. Makalipas ang ilang oras, tumayo siya at hinunat ang kanyang katawan. Nakakuha siya ng higit na kontrol sa kanyang katawan. Salamat. Hinawakan ni James ang kanyang mga kamay. Jared waved ang kanyang kamay at sinabing, malugod ka. Kahit na ang iyong katawan ay malakas ngayon, ang iyong ranggo ng paglilinang ay napakababa. Hindi mo pa mapapakilos ang buong lakas ng iyong pisikal na katawan. Dapat kang magsikap upang mapagbuti ang iyong paglilinang hanggat maaari. Sa pamamagitan ng isang pisikal na katawan tulad ng sa iyo, halos hindi ka malalampasan sa madilim na mundo sa sandaling pumasok ka sa banal na ranggo ng langit. Gaano kalakas ang aking pisikal na katawan ngayon? Nagtataka si James. Matapos bigyan ito ng pag-iisip, sumagot si Jared, wala kang kapantay laban sa sinumang nasa ilalim ng banal na ranggo ng Celestial. Gamit ang iyong pisikal na katawan ngayon, ang mga powerhouse lamang sa pagkumpleto ng Holy Celestial Rank o isang taong may maalamat na sandata ay maaaring saktan ka. Panipi. Natuwa si James sa kanyang lakas. Ngayon, madali siyang maglakad-lakad sa madilim na mundo nang hindi natatakot sa kanyang buhay. Kahit na ang kanyang ranggo ng paglilinang ay mababa pa rin, ang kanyang pisikal na lakas ay walang kapares. Ilan lamang sa mga tao sa madilim na mundo ang maaaring saktan siya. Sa kabila nito, kulang pa rin ang kanyang ranggo sa paglilinang. Maaari lamang niyang garantiya ang kanyang kaligtasan, ngunit maliban doon, wala siyang tiwala sa pagbugbog ng mga makapangyarihang kalaban. Matapos magsalita, kumalas si Jared ng kanyang kamay, at ang ilang mga mahiwagang inskripsyon ay lumitaw sa harap ni James. Ito ang mga primitive na inskripsyon ng aming lahi. Ang bawat primitive na inskripsyon ng lahi ay napaka-misteryoso at hindi maituro. Kailangan mong maunawaan ang mga ito sa iyong sarili. Tiningnan ni James ang mga primitive na inskripsyon. Bigyan mo ito, sabi ni James nang may kasiyahan. Tahimik na umupo sa posisyon ng lotus at tinitigan si James. Wala siyang alam sa mahiwagang tao sa harap niya. Bagaman si James ay nasa huling yugto lamang ng ranggo ng Petit Celestial, pinagkadalubhasaan niya ang mga primitive na inskripsyon ng mga glacis at sumpa ng yelo. Hindi mahirap makita ang kanyang mga kakayahan sa pag-unawa ay wala sa karaniwan. Sa gayon, inaasahan ni Jared na makita ang pagsamahin ni James ang dalawang elemento. Ito ay ang kanyang tanging paraan upang may save. Matapos mabawi, nais ni Jared na gumawa ng isang pangalan para sa flamme. Pagkatapos nito, kahit na ang apat na sinaunang karera ay magiging mahina sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5400. Jared ay nagbigay ng mga primitive na inskripsyon ni Flamme kay James. Sinimulang pag-aralan ni James ang mga inskripsyon ng buong puso.
Siya ay may kasanayan sa mga landas ng Genesis ng mga eroplano sa labas. Ang mga landas ng Genesis ay nagbago mula sa mga primitive na inskripsyon ng iba't ibang mga pangunahing karera sa madilim na mundo. Kung maunawaan niya ang mga primitive na inskripsyon, maaari niyang mapabuti ng malaki. Upang makatipid ng ilang oras, nag-deploy si James ng isang pagbuo ng oras. Di nagtagal, nagkaroon siya ng pangunahing pag-unawa sa mga primitive na inskripsyon ng Flamme. Pagkatapos, ginamit niya ang mga ito upang linangin ang isang primitive na tunay na apoy. Sa una, ang primitive na malamig na enerhiya sa katawan ni James ay hindi nagtataboy sa primitive na tunay na apoy. Gayunpaman, habang ang primitive na tunay na apoy ay lumaki ng malaki, ang dalawang elemento ay nagsimulang mag-repulse sa bawat isa. Kailangang itigil ni James ang paglilinang dahil sa pagtanggi sa pagitan ng dalawang elemento. Si Jared ay hindi maaaring maglaman ng kanyang kaguluhan. Dumating si James sa isang kritikal na punto. Siya ay nasa threshold ng pagkakaroon ng isang kompletong pag-unawa sa mga primitive na inskripsyon ng Flamme. Matapos ang isang maikling pahinga, patuloy na nilinang ni James. May karanasan siya sa mga elemento mula noong nilinang niya ang elemental na pag-iikot. Bagaman ang elemental na pag-iikot ay mas mahina, ang parehong prinsipyo ay maaaring mailapat. Dahan-daang sinimulang balansehin ni James ang dalawang puwersa sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang pag-unawa sa primitive inscription ng Flamme ay lumago ng mas malalim. Paano ito posible? Paano niya malilinang ang dalawang elemento ng sabay? Paano ang dalawang hindi magkatugma na mga elemento na nagpapahintulot sa bawat isa? Panipi. Nabigla si Jared at nais na masiyahan ang kanyang pagkamausisa. Gayunpaman, pinigilan niya mula nang umabot si James sa isang mahalagang punto sa kanyang paglilinang. Naintindihan na ni James ang mga primitive na inskripsyon ng Flamme at nililinang ang sumpa ng Flamme. Kung siya ay nabalisa ngayon, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang mga mahiwagang inskripsyon ay nakapaligid sa katawan ni James at mabilis na nagbago at nag-ayos muli ng kanilang sarili. Unti-unting, isang mahiwagang enerhiya ng sunog ang materyal sa kanyang katawan. Ang enerhiya ng sunog ay humarap sa malamig na enerhiya sa kanyang katawan, na halos nagiging sanhi ng pagsabog. Gayunpaman, sa halip na isang pagsabog, isang bagong kapangyarihan na nabuo pagkatapos ng pagbangga. Iyon ang sumpa ng Flamme. Ang kanyang pag-unawa sa kakayahan ay tunay na nakakatakot. Nagawa niyang makakuha ng masusing pag-unawa sa aming mga primitive na inskripsyon sa isang maikling panahon. Namangha si Jared. Makalipas ang ilang sandali, nawala ang apoy sa paligid ng katawan ni James. Pinigilan niya ang kanyang mga kapangyarihan, at nawala ang dalawang puwersa sa kanyang katawan. Sa Jared, mukhang nawala ang kapangyarihan sa katawan ni James. Gayunpaman, inilubog ni James ang kanyang mga kapangyarihan sa kanyang mahiwagang porma sayon. Ang kanyang Tresensiya kompletong sining ay lumakas ng mas maraming natutunan niya ang mga inskripsyon. Tumayo si James, inunat ang kanyang katawan, at tumingin sa nagulat na Jared. Tinanong niya, ano sa palagay mo? May natutunan ka ba? Nag-isip ng ilang sandali ngunit wala pa ring natutunan. Umiling-iling siya at sinabing, wala akong maintindihan. Maaari mo ba itong ipaliwanag sa akin? Sumagot si James, ang 5 elemento ay natural na magtataboy sa bawat isa, ngunit ang ilang kapwa ay nagpapatibay sa bawat isa. Mayroong isang punto ng balanse sa pagitan ng mga elemento. Hanggat master mo ang punto ng balanse, ang 5 elemento ay maaaring magkakasama sa iyong katawan ng sabay-sabay. Gayun din, ang mas maraming mga elemento na master mo, mas mataas ang iyong kontrol sa kanila. Sa iyong potensyal at lakas, dapat itong madaling makabisado ang mga primitive na inskripsyon ng mga glacis at sumpa ng yelo. Pagkatapos, magagawa mong pigilan ang lason ng Flamme sa iyong katawan. Hindi mo na kailangang paalisan ang lason ng Flamme. Magiging maayos ka kung makakahanap ka ng balanse sa pagitan ng iyong malamig na enerhiya at ang lason. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5401. James ang ugnayan sa pagitan ng mga elemento ng sunog at yelo, na nag-iiwan ng mga detalye tungkol sa iba pang mga elemento. Nag-aalala siya na si Jared ay maghanap para sa iba pang mga primitive na inskripsyon ng iba pang mga elemental na primevals pagkatapos master ang mga prinsipyo.
Pagkatapos, magagawa niyang magsagawa ng isang kompletong pag-iikot ng elemental. Ang isang pag-iikot sa mga pangunahing elemento ng Dark World ay magiging mas malakas kaysa sa mga elemento mula sa mga eroplano sa labas. Si Jared ay may isang magaspang na pag-unawa pagkatapos ng paliwanag ni James ngunit nalilito pa rin. Sa palagay ko naiintindihan ko, ngunit hindi talaga. Ang mga prinsipyo ay tila simple ngunit mahirap makamit. Dapat kong subukan muna ito at alamin kung paano ito gumagana. Sinabi ni James, hindi mo na ako kailangan, di ba? Kung gayon, aalisin ko muna ang aking pag-iwan. Mayroon akong ibang mga bagay na dapat gawin. Sumagot si Jared, oo, magiging maayos ako. Ngunit bago ka umalis, maaari mo bang itapon ang sumpa ng yelo at sumpa ng sabay-sabay para sa akin? Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng magkasama. Sige, tumalon si James sa hangin at lumutang sa isang ligtas na distansya. Nag-hover siya sa hangin at itinaas ang kanyang mga kamay. Ang mga primitive na inskripsyon ng mga glacis ay lumitaw sa kanyang kaliwang kamay, at ang mga primitive na inskripsyon ng Flamme sa kanan. Ang mga mahiwagang inskripsyon ay patuloy na nagbabago at sa huli ay naabot ang kanilang mga panghuli form. Pagkatapos, dalawang pagsabog ng mga makapangyarihang puwersa ang ipinanganak. Fuse. Inilipat ni James ang dalawang puwersa, at unti-unting pinagsama ang isa. Bagaman ang mga kapangyarihan ay natural na tinanggihan ang bawat isa, sila rin ay kapwa umaasa. Bilang isang resulta, isang bagong kapangyarihan na nabuo nang magkita sila. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakalat ni James ang kanyang mga kapangyarihan. Bumaba siya mula sa kalangitan, tumingin kay Jared, at tinanong, nakukuha mo ba ito ngayon? Ang mga browser ni Jared ay lumabo. Tinanggal niya ang kanyang mga saloobin at casual na kumaway ang kanyang kamay. Isang inskripsyon ang lumitaw sa harap niya at lumulutang kay James. Kunin mo ito. Kung kailangan mo ako, gamitin ito upang makipag-ugnay sa akin. Duda ako na kakailanganin mo ng tulong mula sa akin anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa oras na kailangan mo ako. Marahil ay naintindihan ko na ang sumpa ng yelo at neutralisado ang lason ng Flamme sa aking katawan. Baka pumasok na ako sa ranggo ng Quasi-Bliss. Panipi. Inalis ni James ang inskripsyon at sinabing, dapat kang mag-ingat. Narinig ko ang kakaibang ranggo ng Quasi-Bliss. Upang maabot ang ranggo na iyon, kakailanganin mong isuko ang lahat. Kahit na nakakakuha ka ng malaking lakas, magiging katulad ka ng makalangit na landas, nang walang damdamin. Salamat. Isa sa isip ko ito. Matapos umalis sa paalala, umalis si James sa lugar. Naghihintay si Health sa labas para kay James. Bagaman wala siya sa loob ng banal na site, maramdaman niya ang lahat ng nangyayari. Ngumiti siya kay James at sinabing, kamangha-mangha ka, binata. Nagulat ako na naintindihan mo ang aming mga primitive na inskripsyon at nilinang ang sumpa ng Flamme ng napakabilis. Pinagpapawisan mo ako, mapagpakumbabang sagot ni James. Bigla, naalala niya ang isang bagay at tinanong, kumusta si Latros? Nawala ang ngiti ni Health at pinalitan ng solemness. Inikat niya ang kanyang kamay, at isang larawan ang lumitaw sa harap nila. Ang Latros ay makikita na nakulong sa loob ng isang mahiwagang pagbuo ng apoy. Bagaman mayroon siyang ice sword, hindi niya tayo mapipigilan. Nakulong siya sa loob ng isang makalangit na pagbuo ng apoy. Malakas siya, kaya hindi siya papatayin ng porma sayon. Gayunpaman, hindi siya makakapunta kahit saan kung hindi niya masisira ang porma sayon. Panipi. Nag-atubiling sinabi ni James, hindi ka ba madali sa kanila? Narinig ko ang kwento tungkol sa kanya at sa santo ng Flamme. Tunay silang nagmamahal. Sumiksik si Health, madali na tayo. Kung hindi, hindi natin siya hahayaan na magkaroon ng pagkakataon na dumaan sa mga pagsubok. Hindi pinapayagan ang ating santo na magkaroon ng kapareha. Ito ay isang panuntunan na itinatag mula noong sinaunang panahon, at walang makakapagpabagsak dito. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5402. James ay tumingin sa eksena sa harap niya at sinuri ang pagbuo ng langit na siga. Bigla, sinabi niya, maaari kong masira ang pormasyong iyon. Lumingon si Health kay James sa pagkabigla. Ang kanyang grim expression ay pinalitan ng isang ngiti. May isang kaibig-ibig na binibini sa aming lahi na hindi pa kasal.
Ang kanyang kagandahan ay wala sa mundong ito at dapat maging karapat-dapat sa iyo. Gusto mo bang makilala siya? Agad na tumalikod si James at sinabing, hindi, salamat. Hindi ako interesado sa mga kababaihan. Gusto ko lang linangin. Hindi mo maintindihan. Ang paglalakbay ng paglilinang ay matigas, at dapat kang magkaroon ng kapareha upang lumiwanag ang mga nakakainis na araw, iginiit ni Health. Gayunpaman, si James ay nanatiling hindi interesado sa paksa. Ang pangunahing pag-aalala niya sa ngayon ay si Latros. Pagkatapos ng lahat, binigyan siya ni Latros ng maraming tulong. Kung wala si Latros, hindi siya makakakuha ng isang paanan sa madilim na mundo, at hindi rin siya makakakuha ng isang walang kapantay na pisikal na katawan. Pinapayagan ba akong bigyan siya ng mga tip upang masira ang pagbuo? Tanong ni James. Well, matapos mabigyan ito ng ilang pag-iisip, sinabi ni Health, maaari mo, ngunit ang siyam na matatanda ng aming lahi ay nagtatag ng porma sayon. Ang mga matatanda ay napakatradisyonal at hindi gusto ang pagbabago. Kung nalaman nila na tinulungan ko si Latros, kahit na ako, bilang pinuno ng Flamme, ay maaaring mapawalang bisa mula sa posisyon. Panipi. Wala bang ibang paraan? Sumimangot si James. Well, mayroon ka. Maaari mong sabihin sa akin ang paraan upang masira ang porma sayon. Lihim akong ipasa ang mensahe kay Latros. Ang pagbuo ng langit na siga ay isang mahiwagang porma sayon ng Flamme. Kahit na ang pinuno ng Flamme na si Halter, ay hindi ito masira. Kung makukuha niya ang pamamaraan ng pag-deactivate ng porma sayon, hindi niya kailangang matakot sa siyam na matatanda at maaaring tumayo laban sa kanila sa mga salungatan. Ilang sandali lamang. Kailangan kong pag-aralan ito ng ilang sandali. Maaari mo bang ipakita sa akin ang isang pagtingin kung saan nakikita ko ang buong porma sayon? Nais kong magkaroon ng magandang pagtingin dito. Oo naman. Ngumiti si Halter at kumaway ang kanyang kamay. Ang buong porma sayon ay ipinakita sa harap ni James, na pinapayagan siyang makita ang lahat ng mga inskripsyon nito. Bagaman kulang ang kasanayan ni James sa mga porma sayon, mabuti siya sa mga inskripsyon. Ngayon na pinagkadalubhasaan niya ang mga primitive na inskripsyon ni Flamme, ito ay isang piraso ng cake para masira niya ang porma sayon. Madali niyang tinukoy ang pagbuo pagkatapos ng pag-aralan ito ng ilang sandali. Ipinaliwanag ni James ang pamamaraan ng pagsira sa pagbuo ng detalyado. Maingat na nakinig si Halter, at naiilawan ang kanyang mga mata. Kita ko. Salamat. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay. Magmadali at ipasa ang mensahe kay Latros. Nag-aalala ako na masisira ang kanyang pundasyon sa paglilinang, hinimok siya ni James ng walang tiyaga. Mabilis na ibinalik ni Health ang pamamaraan sa Latros. Bilang pinuno ng Flamme, ang kanyang zen ay madaling tumagos sa porma sayon nang hindi nadama ng kanilang mga matatanda. Matapos makuha ang pamamaraan upang masira ang pagbuo, agad na nakatakas si Latros. Ang kanyang kasintahan, ang santo ng Flamme na si Leia Halista, ay nakulong sa hola sa unahan niya. Isang magandang pulang damit na yakap ang curvy figure ni Leia. Kahit na matagal na siyang nabilanggo, maganda pa rin siya tulad ng dati. Si Latros, sa kabilang banda, ay mukhang kakilakilabot. Siya ay natakpan sa mga pinsala, at ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang ice sword at tinitigan si Leia ng ilang sandali. Kaagad pagkatapos, isang maliwanag na ngiti na nabuo sa kanyang mukha, at dahan-daang kinaladkad niya ang kanyang nasugatan na katawan sa kanya. Dumating ako para sa iyo, Leia. Agad na lumuluha si Leia nang makita niya ang pamilyar na mukha na may nasugatan na katawan. Sumugod siya sa kanyang mga bisig. Swoosh! Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki, na nakakaintriga sa kanilang muling pagsasama. Malamig na sinabi ni Halter, tumigil sa pag-aaksaya ng oras at ilabas siya rito. Hindi ka makakapag-iwan kung magpasya ang mga matatanda na huwag itaguyod ang kanilang pangako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5403. Latros ay nagsabi ng pasasalamat, salamat. Hindi sa akin dapat kang magpasalamat. 49 ito. Matapos sabihin ang ilang mga salita, mabilis na nawala si Halter. Nagulat si Latros sa kanyang mga salita ngunit inilagay ang bagay sa likuran niya. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Leia at iniwan ang espiritual na bundok ng Flamme. Sa labas ng espiritual na bundok ng Flamme,
Isang lalaki ang nakaupo sa isang bato na may magandang babae sa tabi niya. Nang makita sina Latros at Leia, siya ay sumipol, pagkatapos ay sinabi na nakangiting, "Hindi ko inaasahan na ikaw ay walang pag-asa na romantiko." Naglakad si Latros, umupo sa malapit, at tinanong, "Ano ang ginagawa mo dito?" Sumunod si Leia at tumayo nang malapit sa likuran niya. "Natatakot ako na nagkakaproblema ka, kaya tumulong ako," sabi ni James. "Fucker," binitawan siya ni Latros. Pagkatapos, tumayo siya at sinabi ng maligaya, "Ipakilala kita. Ang aking asawa, Leia." Pinuri siya ni James, "Ano ang kagandahan? Hindi nakakagulat na mapanganib ni Latros ang kanyang buhay para sa iyo. Kahit na kusang pumasok siya sa pagbuo ng langit na siga upang mailigtas ka. Kung hindi ito para sa aking tulong, mapapahamak ka upang gastusin ang iyong buong buhay doon." Ang mukha ni Leia ay nag-flush matapos marinig ang mga salita ni James. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi ng mahiyain, "Salamat, Panipi." Nakipag-ugnay si Latros, na nagsasabing, "Ano ang iniisip mo sa kanya? Huwag maniwala sa kanyang kalokohan. Paano niya masisira ang isang porma sayon na hindi ko kaya? Ungulful bastard. Mabait ako upang matulungan ka, ngunit ikaw," reklamo ni James. Ibinaba ni Latros ang kanyang mapaglarong ekspresyon at tinanong, "Paano mo nakuha ang pinuno ng Flamme? Hindi ito isang magandang lugar upang pag-usapan. Hayaan ang ibang lugar," sabi ni James, pagkatapos ay umalis na. Dinala sila ni James sa langit na lihim na pavilion sa lungsod ng Flame. Sama-sama silang naupo sa isang independenteng manor sa langit na lihim na pavilion at nagsimulang makipag-chat tungkol sa mga nagdaang kaganapan. "Ano, nililinang mo ang sumpa ng Flamme?" Bulalas ni Latros. Tumingin din si Leia kay James. Bilang santo ng Flamme, natural na alam niya ang tungkol sa kanilang sumpa ng Flamme. Upang linangin ang sumpa ng Flamme, dapat na lubusang maunawaan ng isang tao ang kanilang mga primitive na inscription. Kaunti lamang ang mga miyembro ng Flamme ang pinagkadalubhasaan ito. "Huwag mag-overreact. Hindi ito malaking pakikitungo," hindi sinabi ni James. Pagkatapos, tinanong niya, "Ano ang iyong mga susunod na plano?" Pinatawag ni Latros ang Ice Sword, itinapon ito sa Cheyana, at sinabing, "Hindi ko na kailangan ito. Maaari mo itong ibalik." Bagaman binago ni Kia na ang kanyang hitsura, alam ni Latros na ito ay sa kanya. Tahimik na kinuha ni Kia na ang sword at inilayo ito. Sinabi ni Latros, "Nagsusumikap ako sa lahat ng mga taon na ito at sa wakas ay muling nakasama ang pag-ibig ng aking buhay. Plano kong maglakbay sa kanya. Maaari ko ring iwanan ang madilim na mundo at suriin ang mga eroplano sa labas." "Anong awa?" Malumanay na umiling si James. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tumingin si Latros kay James. Sinabi ni James, "Inaasahan ko ang pagkamit mo ng magagandang bagay sa madilim na mundo. Gayunpaman, tila wala kang ganoong ambisyon. Sa kasong iyon, pagkatapos ay kalimutan ito. Magsaya." Ang pagyuzisa ni Latros ay napik. Tinanong niya, "Ano ang iyong layunin?" Bulong ni James, "Upang patayin ang henyo ni Yefteris, Yui." Panipi. Ano ang magkantot? Halos nahulog si Latros sa kanyang upuan sa pagkabigla. Hindi yun magiging madali. Bigla, isang tinig ang nagmula sa labas ng pintuan. Umupo si Zoal at sinabi na nakangiting, "Hindi mo dapat maliitin si Yui." Bagaman pumasok na lang siya sa banal na ranggo ng Celestial, ang kanyang lakas ay nakakatakot. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5404. Zoal ay lumitaw at agad na umulan sa parada ni James. Umupo siya, tumawid sa kanyang mga paa, at sinabi, "Sa pamamagitan ng paraan, bibigyan kita ng isang piraso ng impormasyon ng libre. Nakatanggap lang kami ng balita na nakumpirma ang petsa ng kasal ni na Yui at Thea. Kasalukuyang pinaplano ng 2 karera ang kasal, kaya walang oras na naiwan para sa iyo." Panipi. Bilang isang supervisor ng langit na lihim na pavilion, si Zoal ay nagkaroon ng unang kamay na pag-access sa maraming impormasyon. Maging ang pagkakakilanlan ni James ay hindi nalihim sa kanya. Madali niyang nalaman pagkatapos ng maikling panahon na dumaan sa impormasyon ng langit na lihim ng pavilion.
Kahit na itinago ni James ang eroplano ng Endlos, hindi mahirap para sa langit na lihim na pavilion upang malaman ang tungkol sa katotohanan. Hindi nagulat si James na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nakalantad. Ang langit na lihim na pavilion ay hindi kapani-pani walang may kakayahang, at naranasan na niya kung gaano sila kagaling sa pangangalap ng impormasyon ilang oras na ang nakakaraan. Sumimangot siya matapos malaman ang balita, at isang solemn na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pinaplano kong dalhin ka sa aming punong tanggapan, ngunit sa palagay ko ay magkakaroon ka ng oras para sa ngayon. Mayroon kang mas mahahalagang bagay upang husayin, mahinahon na sinabi ni Zoal, pagkatapos ay kumuha ng isang token at itinapon ito kay James. Narito ang isang tanda ng mga langit na lihim na pavilion. Ipakita ito sa alinman sa aming mga tagapangasiwa ng sangay, at dadalhin ka nila sa punong tanggapan. Maaari kang makakuha ng impormasyong nais mo mula doon. Tumingin si James kay Zoal at tinanong, kung ikaw ay nasa aking sapatos, ano ang gagawin mo? Sagot ni Zoal, nakangiti, gagawin ko rin ito. Papatayin ko si Yui upang kanselahin ang kasal. Ngunit paano ko siya papatayin? Si James ay nagsuot ng isang gulo na ekspresyon. Ang kanyang paunang plano ay upang makuha at gamitin ang 5 elemental na sumpa upang matulungan ang Cairo na mabawi. Pagkatapos, gagamitin niya ang Cairo upang makitungo kay Yui. Sa kasamaang palad, nauubusan siya ng oras. Inalis ni Zoal ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko alam. Kailangan mong malaman ito sa iyong sarili. Maaari kang manatili dito, ngunit mayroon akong iba pang mga bagay upang manirahan at hindi ka makakasunod sa iyong kumpanya. Tingnan ka. Pagkatapos umalis ng ilang mga salita, umalis si Zoal. Lumingon si James kay Kiana, nakatingin sa kanya na may pag-asa na ekspresyon. Iniwasan ni Kiana ang kanyang mga mata at sinabing, huwag kang tumingin sa akin. Wala akong lakas na patayin siya. Kahit napapasok ako sa banal na ranggo ng langit, hindi pa rin ako magiging tiwala. Agad na inilipat ni James ang kanyang tingin kay Latros. Nagkibit balikat si Latros at sinabing, ano ang tinitingnan mo sa akin? Hindi ako sapat na patayin si Yui. Kahit na kaya ko, hindi ako maglakas loob. Siya ang santo ng Yefteres. Nag-isip si James. Ang hindi inaasahang pagliko ng mga kaganapan ay nag-iwan sa kanya sa mga dulo ng kanyang pagpapatawa. Paano ang tungkol sa paghingi ng tulong sa Shadowers? Tanong ni Latros. Walang magawa si James. Kahit na ang mga Shadowers ay kukuha ng anumang misyon, wala na akong mga mapagkukunan upang mabayaran sila. Paano ko sila papatayin si Yui? Si Latros ay nanginginig ang kanyang ulo at sinabing, sa kasong iyon, wala nang ibang maisip ko. Si James ay nakakagalit, dapat mamatay si Yui kahit ano pa. Hindi ako magkakaroon ng direktang paghaharap sa mga Yefteres. Maaari ko lamang patayin muna si Yui, kaya't kanselahin nila ang kasal. Kahit na magpasya silang pakasalan siya sa ibang tao, marami akong oras. Matapos huminga ng malalim, huminahon si James. Agad niyang ginamit ang inskripsyon upang makipag-ugnay kay Yuvan at magtanong tungkol sa sitwasyon. Sumagot si Yuvan, ang aming pinuno ay hindi pa nag-iwan ng pag-iisa. Ako at si Thea ay malapit nang umalis sa Yefteres upang talakayin ang kasal. Gusto kong patayin si Yui. Mayroon ka bang mga mungkahi? Dumiretso si James sa punto. Si Yuvan ay kasama si Thea sa punong himpilan ng Mevriez nang biglang nakontak siya ni James. Matapos marinig ang plano ni James, sumimangot si Yuvan. Tumingin siya kay Thea at sinabing, kailangan kong mag-areglo muna, Thea. Babalik na ako. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5405. Pagkatapos na ipinaalam kay Thea, si Yuvan ay bumalik sa kanyang tirahan at nag-set up ng isang porma sayon. Umupo siya sa isang posisyon ng lotus at isinaaktibo ang inskripsyon ng komunikasyon. Ang kanyang Zen ay nag-teleport sa mga makalangit na lihim na pavilion sa Flame City, at isang hindi kilalang katawan ng kanyang lumitaw sa harap ni James. Unti-unti, ang katawan ng illusory ay naging malabo. Hindi nagulat si James nang makita si Yuvan. Agad siyang nagtanong, mayroon ka bang paraan upang patayin si Yui? Sinuri ni Yuvan ang silid, sinuri kung sino ang naruroon. Tiniyak siya ni James, huwag kang mag-alala. Kapanipaniwala sila. Bumantong hininga si Yuvan at sinabing, hindi madali itong patayin si Yui,
at hindi ako makakapagbigay ng maraming tulong. Maaari ko lamang ipadala ang lihim na bantay ng aming lahi upang tulungan ka. Malakas ba siya? Tanong ni James. Tumanggaw si Yuvan at sinabing, oo, malakas siya. Nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rango. Siya ang lihim na sandata at sinanay na malutas ang mga problema na hindi natin makitungo sa publiko. Karaniwan, siya ang mamamatay tao. Sige, ipadala mo siya sa akin. Hihintayin ko siya rito, sabi ni James. Tumingin si Yukon kay James at tinanong, naglikha ka ba ng plano? Umiling-iling si James at sinabi ng basta-basta, hindi pa. Sinabi ni Yuvan, sige. Ipapadala ko siya sa iyo. Talagang tapat siya sa aming lahi, kaya masasabi mo sa kanya kung ano ang kailangan mo. Pagkatapos magsalita, nagkalat si Zen ni Yuvan, at iniwan niya ang kanilang paningin. Sa punong himpilan ng Mevryes, dahan-daang binuksan ni Yuvan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tumayo siya at nagtungo sa seclusion sanctuary ni Talvolay. Sir, si Yuvan ay tumawag ng magalang. Hindi mo na kailangang magulat sa akin. Kahit anong mangyari, binigyan ko na ng buong awtoridad upang makagawa ng desisyon. Si Talvolay ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus at naglabas ng isang malakas na aura. Panipi. Nakipag-ugnay na ako sa Yefteris at hiniling na isagawa ang kasal sa lalong madaling panahon. Nagawa kong gawin ng maaga si James. Nakipag-ugnay na siya sa akin, at plano kong ipadala ang aming lihim na bantay upang tulungan siya, iniulat ni Yuvan ang mga detalye. Si Yuvan ang dahilan ng mga paghahanda sa kasal ay nagmadali. Alam niyang nakikipag-ugnay na si James sa prinsesa ng Glacis. Bukod dito, ang kasalukuyang lakas ni James ay napabuti ng malaki. Sa makatuwid, nais niyang itulak si James na gumawa ng aksyon laban sa Yefteris upang ang mga Mevryes ay magkakaroon ng pagkakataon na makamit ang kanilang layunin. Tiwala ka ba? Binuksan ni Talvolay ang kanyang mga mata at same time na nagtanong. Inisip ni Yuvan ang ilang sandali at sinabi, hindi talaga. Si James ay sinamahan lamang ng prinsesa at latros ng mga Glacis. Kahit na mayroon siyang malaking tanga mula sa mga Glacis, hindi sila tugma para kay Yui. Gayunpaman, inilalagay ko ang aking mga taya kay James. Nais kong pilitin siyang makabuo ng isang paraan, umaasa na gagawa siya ng isang himala at papatayin si Yuvan. Panipi. Tumanggaw si Talvolay at sinabing, sige, sige. Mag-ingat ka na huwag hayaan ang mga Yefteris o iba pang karera na malaman na naglaro ka sa loob nito. Kung nahuli ka, dapat kitang isakripisyo upang mailigtas ang aming lahi. Mag-ingat ka. Hinawakan ni Yuvan ang kanyang mga kamay at nawala mula sa lugar. Samantala, sinaksak ni James ang kanyang talino para sa isang solusyon sa pavilion ng langit na lihim. Dapat ba akong tumulong? Sumimangot si James. Si Yared ay hindi pa ganap na nakuhang muli at malamang na hindi pa makalabas lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5406. James na pagpipilian lamang ay humingi ng tulong. Gayunpaman, maaaring hindi magamit ni Yared ang kanyang buong lakas dahil nasugatan siya at nahawahan ng lason ng Flamme. Maliban kay Yared, walang ibang pagpipilian si James. Tumayo siya at sinabing, hintayin mo ako rito. Pupunta ako sa Flamme. Pagkatapos magsalita, tumayo si James at nawala mula sa silid. Sa susunod na sandali, nasa labas na siya ng gate ng Flamme. Ito ay 49. Ang boses ni James ay lumusot sa lugar. Di nagtagal, lumitaw ang pinuno ng Flamme na si Halter. Nakapagtanong siya, hindi ka ba umalis? Bakit ka bumalik dito? Tapat na sumagot si James, mayroon akong isang mahalagang bagay upang talakayin si Yared. Nakikita ko, sumama ka sa akin. Naintindihan ni James ang primitive na mga inskripsyon ng Flamme at sumpa ng Flamme sa isang napakaikling panahon. Matapos masaksihan ang malakas na kakayahan ng pag-unawa ni James, binalak ni Halter na mapanatili ang isang magiliw na relasyon sa kanya. Kaya, hindi tinalikuran ni Halter si James at dinala siya upang makita si Yared. Nang mapansin si James, tinanong ni Yared, ano ang nagdadala sa iyo dito? Tapat na sinabi ni James, kailangan kong humingi ng pabor ngayon. Oh, naintriga. Tinanong ni Yared, kailan at saan? Wala pang nakumpirma. Gayunpaman, dapat na sa lalong madaling panahon. Sino ang target? Tanong ni Yared. Ang Yefteris, Saint,
Yui. Panipi. Agad na natahimik, at ang kanyang mukha ay naging solemna. Hindi. Naglakad si Halter at sinabing, anong uri ng biro iyon? Si Yui ay ang santo ni Yefteres. Kung papatayin siya ni Yered, mapapahamak ang ating lahi. Kahit na malakas tayo, hindi tayo maaaring tumayo laban sa Yefteres. Yered waved ang kanyang kamay at nagambala Halter, na nagsasabing, ayos lang. Dahil nangako akong tutulungan siya, dapat kong panatilihin ang aking salita. Gayunpaman, maaari ko lamang kumilos ng lihim at hindi mapapansin ng sino man na ako ay kasangkot sa kanyang kamatayan. Nalulugod si James matapos sumang-ayon si Yered sa kanyang kahilingan. Mangyaring isipin muli ito, Yered. Ito ang santo ng Yefteres na pinag-uusapan natin, paalala ni Halter sa kanya. Paf! Yered sneered, kaya ano siya ang Yefteres saint? Wala siya sa aking mga mata. Kung hindi ito para sa aking kalagayan, ang mga Yefteres ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na kumilos ng walang kabuluhan. Kung tumataas ang ating lahi, salungatan sa 4 na sinaunang karera ay hindi maiiwasan. Dahil mayroon tayong pagkakataon na mapupuksa ang santo ng Yefteres, paano natin makaligtaan ito? Tinanong ni James, ano ang iyong mga pagkakataon laban kay Yui? Ngumiti si Yered at may kumpiyansa na, pinapahamak mo ako. Kahit na nahawahan ako ng lason ng flamme, maaari ko pa ring patayin ang isang tao na pumasok lamang sa banal na ranggo ng langit. Panipi. Mabuti, tumayo si James at sinabi, magsasagawa ako ng mga pag-aayos. Susubukan kong lumikha ng isang plano upang maakit si Yui at magtayo ng isang bitag para patayin mo siya. Sige, ipaalam sa akin kung kailan ito oras ng pagkilos. Matapos na magsalita, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tahimik na pinadalhan ni Halter si James mula sa espiritual na bundok ng flamme. Pagkatapos, bumalik siya sa Yered. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5407. Halter ay nagtanong, sigurado ka ba tungkol dito? Tumango si Yered at sinabing, nakuha ko na ang mga primitive na inskripsyon ng mga glacis. Matapos mag-aral ng ilang oras, tiwala ako sa pagmaster ng sumpa ng yelo. Ito ay 1 oras lamang bago ako ganap na mabawi. Maaari ko ring ipasok ang ranggo ng Quasi-Bliss. Matapos ang aking pagbawi, gagawa ako ng hitsura ng high profile. Di nagtagal, hindi na namin kailangang matakot sa 4 na sinaunang karera. Kahit na nalaman ng mga Yefteres na pinatay ko si Yui, wala silang magagawa sa akin. Panipi. Kahit na si Yered ay mayabang tiwala, mayroon siyang lakas upang may backup siya. Siya ay nasa pagkumpleto ng Holy Celestial rank. Noong nakaraan, nabigo siyang pumasok sa ranggo ng Quasi-Bliss. Ngayon na mayroon siyang isa pang pagkakataon, determinado siyang magtagumpay. Huminto si Halter na subukang hikayatin siya. Matapos umalis sa espiritual na bundok ng flamme, bumalik si James sa pavilion ng langit. Paano ito napunta? Agad na nagtanong si Latros. Sinabi ni James, halos na ayos na ito. Tinanong ko na ang tulong ng flamme. Mamatay si Yui. Nabigla si Leia sa kanyang mga salita. Tinanong niya, why ikaw ang pinamamahalaang upang makatulong? Paano? Bilang saintess ng flamme, alam niya ng maayos ang mapagmataas na karakter ni Yered. Siya ay isang tao na tumingin sa lahat sa flamme. Gayunpaman, pinamamahalaang ni James ang kanyang tulong. Hindi sinagot ni James ang tanong niya. Dahan-daang binago niya ang kanyang noo at sinabing, kailangan kong mag-isip ng isang paraan upang maakit si Yui. Dapat siya ay nag-iisa. Kung hindi, mahirap patayin siya kung sinamahan siya ng ibang mga powerhouse. Tinanong ni Kiana, mayroon ka bang plano? Naisip ni James sandali at sinabing, mayroon akong isang magaspang na ideya. Nais kong makahanap ng isang malayong maramihang mga porma sayon ng pagpatay. Kailangan nating alisin siya ng tahimik upang ang mga Yefteres ay hindi makakapakiramdam ng anumang bagay ng maaga. Nais kong patay na siya bago nila napansin na may mali. Sumimangot si Latros at sinabing, ngunit paano mo siya maakit? Si James ay nanginginig ang kanyang ulo at sumagot, hindi pa ako naglikha ng isang mahusay na plano. Hindi na kailangang magmadali, may oras pa rin ako at mabagal ang pag-iisip tungkol dito. Panipi. Ito ay isang malaking pakikitungo, 49. Hindi ako makakasali dito.
Ako ang pinuno ng Theatens at hindi maaaring ipagsapalaran ang maraming buhay para sa iyo, sabi ni Latros. Naiintindihan ko. Hindi siya pinilit ni James, alam na si Yared ay sapat para sa trabaho. Bukod dito, ipapadala ni Yuvan ang kanilang lihim na bantay upang tulungan siya. Sa tuktok ng iyon, sina Kiana at Cairo ay kasama niya. Sa maraming mga powerhouse at maraming mga pormasayon, dapat itong sapat upang patayin si Yui. Sa pamamagitan ng paraan, ano ang ranggo ng paglilinang ni Yared? Tanong ni Latros dahil sa pagyuzisa. Bagaman siya ang pinuno ng Theaten, hindi pa niya naririnig ang Flamme ay may mga kahanga-hangang powerhouse. Si Yared ay isa ring hindi pamilyar na pangalan sa kanya. Bago sumagot si James, ipinaliwanag ni Leia, si Yared ay isang beses isang iyan na sobrang henyo ng ating lahi. Halos hindi siya lumipat sa publiko at karamihan ay nanatili sa pag-iisa sa loob ng ating espiritual na bundok. Kahit na sa ating lahi, kakaunti lamang ang mga tao na nakakaalam tungkol sa kanya. Mula sa alam ko, siya ay nasa pag-iisa upang mabawi pagkatapos niyang mabaigo na pumasok sa ranggo ng Quasi-Bliss. Napakatagal ng panahon mula nang siya ay huling nagpakita. Huminga ng malalim si Latros at sinabing, kahit na hindi siya pumasok sa ranggo ng Quasi-Bliss, siya ay isang powerhouse pa rin sa pagkumpleto ng Holy Celestial rank. Tiyak na malakas siya upang patayin si Yui. Panipi, sobrang komento ni James sa bagay na ito. Susunod, matiyagang naghintay siya sa langit na lihim na pavilion para lumitaw ang lihim na guard ng Mevries upang masimulan nilang ipatupad ang kanilang plano upang patayin si Yui. Ang kanilang misyon ay maaari lamang magtagumpay dahil walang silid para sa kabiguan. Kung hindi man, ang Thea at lahat na may kaugnayan sa kanya sa eroplano ng Endlos ay may drag din sa sitwasyon. Habang naghihintay si James, ang iba't ibang mga sanga ng langit na lihim na pavilion ay naglathala ng isang bagong ranggo. Hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, ang langit na lihim na pavilion ay naglabas din ng isang ranggo ng mga powerhouse sa madilim na mundo. Ilang oras na mula nang may publish ang huling ranggo. Sa oras na ito, inihayag nila ang isang ranggo ng mga supernatural na kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5408. Ang isang bagong pagraranggo ng madilim na daigdig at ang mga supernatural na kapangyarihan ng labas ng eroplano ay pinakawalan. Ang una sa listahan ay ang 49 na Tresensia na nakumpleto na sining. Ang lahat ng mga primeval ay narinig tungkol sa bagong ranggo ng supernatural powers na inilathala ng The Langit Secrets Pavilion. Walang sino man ang nagulat sa mga supernatural na kapangyarihan na nireranggo sa pangalawang hanggang 10. Gayunpaman, ang sining ng Tresensia Completer, na nauna ng naranggo, ay nakakaakit ng pansin. Ano ang background ng 49? Hindi ba siya ang taong nakipaglaban sa arena ng Yefteris? Ang kanyang Tresensia kompletong sining ay nanguna sa listahan. Mapang-akit iyon. Panipi, ang paglabas ng bagong pagraranggo ay naging isang mainit na paksa sa madilim na mundo. Ang mga gumawa nito sa pagraranggo ay natagpuan na hindi makatuwiran na ang sining ng Tresensia Complete ay nasa itaas nila. Si James, na nasa langit na lihim na pavilion, ay nalaman din ang tungkol sa pagraranggo mula sa Zoal. Binabati kita, 49. Mula ngayon, hindi ka na walang tao. Sa halip, ikaw ang tagalikha ng pinakamalakas na supernatural na sining. Ikaw ay naging isang pangalan ng sambahayan sa madilim na mundo. Sumagot si James na nakasimangot, ang langit na lihim ba ay pavilion na sinusubukan na itulak ako sa apoy. Matapos may lathala ang bagong pagraranggo na ito, hindi mabilang na mga powerhouse ang darating upang hamanin ako. Sa aking kasalukuyang lakas, paano ko lalaban sila? Sumagot si Zoal na nakangiting, ito ay isang desisyon na ginawa ng langit na lihim na pavilion pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Pinagsamang napagpasyahan na ang sining ng Tresensia ay kwalipikado upang itaas ang listahan. Si Kiana, na karaniwang may isang malamig na ekspresyon, ay nagsabi, pagbati. Ikaw ay magiging napakapopular sa madilim na mundo. Si James ay nanginginig ang kanyang ulo, hindi nais na mag-isip tungkol dito. Bigla, may naisip si James. Lumingon siya kay Zoal at tinanong, sa pamamagitan ng paraan, ang mga langit na lihim ba ay may impormasyon tungkol kay Yui? Mayroon bang paraan para maakit ko siya?
Hindi kami nagsagawa ng isang detalyadong pagsisiyasat sa kanya. Kung gusto mo, maaari mong gamitin ang isa sa tatlong mga pagkakataon sa pagtatanong na ibinigay ko sa iyo. Gagawin namin ang aming makakaya upang siyasatin siya. Gayunpaman, dapat mong isipin ito dahil limitado ang iyong mga pagkakataon. Suriin siya, sagot ni James nang walang pag-aatubili. Ang pagkilala kay Yui ay kinakailangan upang matagumpay na maakit siya sa bitag. Sige, ipaalam ko sa punong tanggapan na mag-order ng masusing pagsisiyasat sa kanya. Tumayo si Zoel at umalis. Tumayo rin si Latros at sinabing, hindi ako makakatulong sa iyo sa oras na ito. Kukunin namin ni Leia ang aming mga dahon. Sige, malinaw na tumango si James. Sinabi muli ni Latros, naniniwala ako na magtatagumpay ka. Sa iyong potensyal, magiging isa ka sa pinakamahusay sa madilim na mundo ng maaga. Inaasahan ko ang araw na iyon. Pagkatapos magsalita, umalis si Latros kasama si Leia. Si Kia na lamang ang nanatili. Tiningnan siya ni James at tinanong, kumusta si Cairo? Umiling-iling si Kia na at sumagot, ang kanyang mga pinsala ay masyadong seryoso, at hindi na niya nakuha ang kamalayan. Maaaring mahirap para sa kanya na magising. Marahil ay kakailanganin natin ang 5 elemental na sumpa upang gisingin siya. Bumantong hininga si James at sinabing, plano kong gamitin ang Cairo laban kay Yui. Sumimangot si Kia na. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, posible para sa amin na tulungan si Cairo na gumising at mabawi ang kanyang lakas. Kung magtagumpay tayo, kahit papaano, siya ay may tulong sa pagpatay kay Yui. Dati akong marunong sa gamot ngunit napabayan ko ito. Wala akong magagawa tungkol sa kanyang mga pinsala. Iminungkahi ni Kia na, paano tayo pupunta sa lungsod ng medikal? Ang lungsod na medikal, nagulat si James. Ipinaliwanag ni Kia na, may alingaw-ngaw na ang pinuno ng lahi ng Medicus ay orihinal na ipinanganak bilang isang espiritual na ugat na Empyrean na umusbong sa isang buhay na nilalang. Siya ay walang kapares sa mga kasanayang medikal at maaaring pagalingin ang anumang uri ng pinsala. Dinala ng aming lahi si Cairo upang makita siya sa nakaraan, ngunit hindi niya ito maagaling. Gayunpaman, ang pagpapagamot sa kanyang kasalukuyang pinsala ay hindi dapat maging isang problema. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5409. Mga tumango ay tumango at sinabing, okay. Matapos lumitaw ang lihim na bantay ng Mevriez, bibisitahin namin ang mga gamot. Pagkatapos magsalita, tumungo si James sa likuran. Nag-set up siya ng isang pormasayon at binalak na gamitin ang labis na oras upang mapagbuti ang kanyang Filmsurge art. Ang arte ng Filmsurge ay kapaki-pakinabang sa kanya. Ang ika-5 yugto ng Filmsurge art ay immortalidad, at ang ika-6 na yugto ay walang hanggan. Ang minimum na kinakailangan para sa paglilinang ng ika-5 yugto ay ang ranggo ng Petit Celestial. Naabot na ni James ang huli na yugto ng Petit Celestial rank at nakilala ang kondisyon upang makapasok sa ika-5 yugto ng Filmsurge art. Naupo si James sa loob ng pagbuo ng oras, at maraming mga inscription ng Filmsurge ang nagpaligid sa kanya. Ang mga inscription ng Filmsurge na nilikha ni Lemuel ay napaka-misteryoso. Naglalaman sila ng mga mahiwagang kapangyarihan at katotohanan, na mahirap para sa mga ordinaryong buhay na nilalang na maunawaan. Sa kabutihang palad, si James ay hindi nahihirapan na maunawaan ang mga ito. Ang kailangan lang niya ay ilang oras bago niya lubos na maunawaan ang mga ito. Nakatuon si James sa kanyang paglilinang. Ang ika-5 yugto ay tungkol sa pisikal na katawan. Ito ay isang mahiwagang estado, na nagpapahintulot sa isa na isama ang kapangyarihan sa katawan ng isang tao upang makamit ang kawalang kamatayan. Pinayagan nito ang isa na makakuha ng higit na pisikal na lakas sa tuktok ng pisikal na pagpapahusay ng Filmsure. Madaling pinagkadalubhasaan ni James ang ika-5 yugto ng Filmsure art. Gayunpaman, ang kanyang pinakamalaking problema ngayon ay ang kanyang pisikal na katawan ay mas malakas kaysa sa kanyang ranggo ng paglilinang. Kaya, ang mga epekto ng Filmsure art ay hindi gaanong mahalaga. Sa kabutihang palad, kung mapapabuti niya ang kanyang ranggo ng paglilinang, mapapabuti din ang mga epekto. Ang ika-6 na yugto ng Filmsure art ay kumakatawan sa walang hanggang kapangyarihan. Sa tuktok ng mga pagpapahusay ng kapangyarihan ng Filmsure, pinayagan nito ang isa na makamit ang higit na kapangyarihan.
Si James ay isawsaw ang kanyang sarili sa kanyang paglilinang. Di nagtagal, pinagkadalubhasaan niya ang ikalimang yugto ng Fincher Art. Pinigilan niya ang kanyang oras, binuksan ang kanyang mga mata, at tumingin sa malayo ng maingat. Ito ay isang sandali mula nang siya ay pumasok sa madilim na mundo. Marami siyang karanasan, at napagtanto niya kung gaano kaina ang kanyang ranggo ng paglilinang. Habang ang pakiramdam ay lumitaw sa kanya, mas naging determinado siyang maging mas malakas. Nasa huli na yugto ng Petit Celestial Rango. Mahirap na lumipat sa madilim na mundo kung hindi ako papasok sa banal na ranggo ng langit. Nagtataka ako kung kailan ko maaabot ang banal na ranggo ng langit. Bumantong hininga si James. Kinalat niya ang pagbuo ng oras at nagmumuni-muni sa likuran. Maya-maya, ang tunog ng mga yapak ay nagmula sa malayo. Itinaas ni James ang kanyang ulo at nakita ang isang magandang babae na naglalakad papunta sa kanya. Ang secret guard ng Mevriez ay dumating. Panipi, nang matapos na magsalita si Kiana, lumitaw ang isang tao sa isang itim na balabal. Ang kanyang mukha ay naharang ng isang mahiwagang kapangyarihan, na pumipigil kay James na makita ang kanyang tunay na hitsura. Ang kanyang aura ay patuloy na nagbabago, at mahirap kilalanin kung alin ang totoo. Maddox Dustin ako. Mula ngayon, maglilingkod ako sa iyong mga order hanggang sa mamatay si Yui. Okay, tumango si James at sinabi, hindi ko pa naririnig ang tungkol kay Yui mula sa langit na lihim na pavilion. Pumunta muna tayo sa mga gamot. Nanguna si James at naglakad palayo. Sumunod si Kiana at Maddox sa likuran niya. Si Zoal ay nakaupo sa isang malaking bato sa harap ng mga espiritual na bundok ng langit na lihim na pavilion at pinapanood habang nawala si James mula sa kanyang paningin. Siya ay time na nagbulong, ang madilim na mundo ay magbabago ng malaki. Nagtataka ako kung anong uri ng kaguluhan ang sumabog pagkatapos ng kamatayan ni Yui. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5410. James, Kiana, at Maddox ay dumiretso sa rehiyon kung saan matatagpuan ang mga gamot. Narinig ko ang mga gamot na tumigil sa paggamot sa mga tagalabas. Ang boses ni Maddox ay tumaas sa kadiliman. Tinanong ni Kiana, ano ang nangyari? Ang mga gamot ay palaging naging palakaibigan sa iba pang mga karera at bihirang idol ng sino mang humihingi ng tulong. Bakit sila tumigil sa paggamot sa mga tagalabas? Ipinaliwanag ni Maddox, napakahabang kwento. Maraming taon na ang nakalilipas, isang mahiwagang damo ang ninakaw mula sa kanilang medikal na lambak. Narinig ko na ito ay isang espiritual na ugat na Empyrean na malapit ng umusbong sa isang buhay na nilalang. Kung matagumpay itong nagbago, magiging isang powerhouse ito sa banal na ranggo ng langit. May mga alingaw-ngaw na ang ilang mga powerhouse ay lumitaw sa teritoryo ng mga Medcos at ninakaw ang espiritual na ugat ng Empyrean. Hindi ako sigurado tungkol sa kung ano ang talagang bumaba. Ako ay isang mamamatay tao na nagtatago sa kadiliman, kaya hindi ko masyadong binibigyang pansin ang uri ng mga bagay. Narinig ko lang na pagkatapos ng insidente, ang mga gamot ay nagsimulang hamakin ang iba pang mga panguna. Sinabi ni James, hindi mahalaga. Subukan nating bisitahin muna sila. Ang mga gamot ay pag-asa ni James na mabawi ang mga pinsala sa Cairo. Kung nagising si Cairo, ang kanyang rate ng tagumpay sa pagpatay kay Yui ay mapabuti ng malaki. Ang tatlo ay mabilis na naglakbay sa kadiliman. Di nagtagal, nakarating sila sa labas ng lungsod ng medikal. Ang pagbuo sa labas ng lungsod na humaharang sa mga tagalabas mula sa pagpasok ay agad na nakakuha ng kanilang pansin. Matapos makita ang porma sayon, sinabi ni Maddox, tila totoo ang mga alingaw-ngaw. Ang mga gamot ay hindi na nais na makipag-ugnay sa iba pang karera. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumingin si Kiana kay James. Kailangan nating subukan, sabi ni James, pagkatapos ay lumapit sa porma sayon. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sumigaw, 49 ang pangalan ko. Narito ako upang makita ang mga gamot. Panipi. Ang boses niya ay sumigaw sa buong lugar. Di nagtagal, ang ilang mga gwardya ay lumitaw. Bagaman ang mga gwardya ay may mga porma ng tao, ang kanilang mga katawan ay naglabas ng halimuyak ng mga medikal na halamang gamot. Masasabi ni James na sila ay nabubuhay na nilalang na nagbago mula sa mga halamang gamot ng Empyrean. Higit pa sa puntong ito ay ang teritoryo ng mga gamot. Nasil na namin ang lugar na ito,
at ang mga tagalabas ay hindi pinapayagan na pumasok. Mangyaring umalis, agad silang hinabol ng mga gwardya. Paano kung igiit ko ang pagpasok ng teritoryo ng mga gamot? Nagdilim ang mukha ni James. Swoosh! Ang mga gwardya ay iginuhit ang kanilang mga sandata. Nakakaramdam ng panahunan na kapaligiran, mabilis na humakbang si Kiana at sinabing, "Ako ang prinsesa ng Glacis." Ang mga Glacis. Nagulat ang mga gwardya dahil ang mga Glacis ay dapat na mapawi ng 4 na sinaunang karera ng matagal na ang nakalipas. Maghintay ka rito. Ang mga gwardya ay nagpalitan ng sulyap sa bawat isa at naiwan upang iulat ang insidente. Matieg ang naghintay si James ng grupo sa labas ng lungsod. Di nagtagal, isang crack ang lumitaw sa pagbuo, at isang magandang babae ang lumakad. Tumingin siya kay Kiana at mahinahon na sinabi, "Sundan mo ako." "Hayaan mo," sabi ni Kiana. Tumanggo si James bilang tugon. Sinundan nila ang babae sa isang lambak kung saan naninirahan ang mga gamot. Ang kapaligiran ng lambak ay mapayapa at puno ng espiritual na enerhiya. Ang iba't ibang mga halamang Empyrean ay makikita na lumalaki sa buong lambak. Pinangunahan sila ng magandang babae sa isang simpleng kahoy na bahay at tinanong, "Ano ang kailangan mo?" Sumagot si Kiana, "Narito ako upang humingi ng tulong sa iyo, Saintess." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5411. Habang nagsasalita, tinawag ni Kiana si Cairo, na walang malay, mula sa kayamanan ng espasyo. Sinulyapan ng ginang si Cairo at sinabi, "Sinabi ko sa iyong ama na hindi ko siya mailigtas sa huling oras na siya ay dumating." Natapos siya sa estado na ito dahil sinubukan niyang pumasok sa ranggo ng Transcendental Bliss. "Ang aking kakayahan ay limitado. Hindi ko siya mailigtas." "Madali," sinabi ni Kiana, "nasugatan lang siya. Kailangan mo lamang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Tulad ng para sa iba, mag-iisip tayo ng isang paraan." Ang ginang ay si Jada Medicus, ang pinuno ng lahi ng Medicus. Ang kanyang orihinal na anyo ay isang espiritual na ugat ng Empyrean. Siya ay may isang malakas na ranggo ng paglilinang. Naabot niya ang banal na ranggo ng Celestial. Tumayo si Jada at naglakad patungo sa Cairo. Inabot niya siya ng isang maputlang kamay. Isang sinag ng puting ilaw ang lumitaw mula sa kanyang palad. Ang sinag ng ilaw ay lumiwanag sa kanya. Agad, alam niya kung gaano kalubha ang kanyang mga pinsala. "Ang ulas ay kasama mo, di ba? Ipahiram ito sa akin." Tumingin si Jada kay Kiana. Samantala, tumingin si Kiana kay James. Agad na tinawag ni James ang ulas. Ang ulas ay lumipad patungo kay Jada. Kinuha ni Jada ang ulas at sinimulan ang pag-activate ng isang mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos, ginamit niya ang kapangyarihan ng ulas upang pagalingin ang Cairo. Ang prosesong ito ay tumagal ng 3 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, nagising si Cairo. Bumalik siya sa kanyang estado bago ang labanan sa Glacium Holy Land. "Pinagaling ko siya. Hindi ako makakatulong sa natitira. Dapat kang umalis." Matapos pagalingin ang Cairo, pinaiwan sila ni Jada. "Narinig ko na ang isang espiritual na ugat ng Empyrean ng lahi ng Medicus ay ninakaw," sabi ni James, dahil interesado siya sa mga gawain ng lahi ng Medicus. Sinulyapan ni Jada si James. Walang malasakit, tinanong niya, "Ano ang gagawin sa iyo?" Hinawakan ni Kiana si James at ipinahiwatig sa kanya na tumigil sa pakikipag-usap. Pagkatapos, tumayo siya at sinabing, "Salamat, Saintess." Panipi. Nagtataka lang si James. Dahil ayaw ni Jada na pag-usapan ito, hindi na siya nagtanong pa. Nakatayo, aniya, "Palam. Ikaw ba ay 49, ang tagalikha ng sining ng Trescentia Comprehed?" Hindi maiwasang tanungin ni Jada kung kailan malapit na umalis si James. "Mapagpakumbaba," sinabi ni James, "Salamat sa mataas na pag-iingat ng mga lihim na pavilion, ang sining ng pagkumpleto ng Trescentia ay nasa ranggo ng Supernatural Signature Skill." Panipi. Sa kabilang banda, sinabi ni Jada, "Kahit na ang langit na lihim na pavilion ay hindi isang lahi, ito ay isang makapangyarihang puwersa. Ang ranggo ng Supernatural Signature Skill na inihayag ng langit na lihim na pavilion ay may mataas na kredensyal. Nagtataka ako sa kung anong uri ng kasanayan sa lagda ang maaaring maranggo muna sa ranggo ng Supernatural Signature Skill. Bukod,
Ang iyong ranggo ng paglilinang ay hindi mataas. Kaya, paano ka lumikha ng tulad ng isang kasanayan sa lagda? Panipi. Kahit na ang lahi ng Medicus ay nabuhay sa pag-iisa, binigyan nila ng pansin ang mga gawain sa labas ng mundo. Ang ranggo ng supernatural signature skill na inihayag ng langit na lihim na pavilion ay isang malaking pakikitungo. Likas lamang na narinig ni Jada ang tungkol dito. Mabait ka, mapagpakumbabang sabi ni James. Wala siyang masabi tungkol sa sining ng Tresensia Comprehead. Bukod, naniniwala siya na ang sining ng Tresensia ay hindi malakas. Habang mababa ang ranggo ng kanyang paglilinang, hindi niya lubos na magamit ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, sa sandaling nakarating siya sa banal na ranggo ng Celestial, maipakita niya kung gaano kalakas ang sining ng Tresensia. Si Jada ay nahulog sa malalim na pag-iisip, nakasimangot. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, talagang galing ka ba sa Theognostos? Ang mga gawain ng Holy Land ng Glacium at ang pagkakaroon ng Theognostos ay kumalat sa buong Dark World. Bagaman wala si James sa parehong hitsura tulad ng noong inaangkin niya na siya ay mula sa Theognostos, ang pagkakakilanlan ng 49 ay inihayag ng mga lihim na pavilion. Kapag inihayag ng langit na lihim na pavilion ang ranggo ng supernatural signature skill, inihayag nila na si James ay isang alagad ng Theognostos. Inanunsyo din nila na 49 na lumaban sa pag-atake ni Yui sa panahon ng labanan sa Glacium Holy Land. Ngayon, ang lahat ng mga bagay na ito ay walang lihim sa madilim na mundo. Ang tanging bagay na langit na lihim na pavilion ay hindi inihayag ay si James ay nagmula sa isang maliit na eroplano na nagngangalang Endlos. Hindi rin nila inihayag ang ugnayan sa pagitan niya at ng lahi ng Mevrai. Hindi naisip ni James kung ang mga pagkakakilanlan na ito ay mailantad. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya ang mahina na maaaring patayin ng sino man nang siya ay unang pumasok sa madilim na mundo. Ang kanyang pisikal na katawan ngayon ay walang talo. Sa lahat ng madilim na mundo, kakaunti lamang ang mga tao na maaaring makapinsala sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5412. James ay hindi nagulat na alam ng lahi ng Medicus ang tungkol sa impormasyong ito. Maaari niyang hulaan na ang langit na lihim ay inihayag ni Pavilion ang impormasyong ito. Alam din niya na ang lahi ng Yeftero ay may kamalayan. Gayunpaman, hindi siya natatakot. Nilikha na niya ang isang plano upang patayin si Yui. Kaya, bakit siya mag-aalala tungkol sa lahi ng Yeftero na nalaman ang tungkol sa mga bagay na ito? Siyempre, galing ako sa Theognostos, sagot ni James nang may ngiti. Ang mga Theognostos na kanyang ginawa ay ginagamit. Hindi bababasa, nagawa niyang masugatan ang mga powerhouse na ito, na hindi alam ang totoong sitwasyon. Nang marinig iyon ni Jada, siya ay inilipat. Ano ang mali? May iba pa ba? Napansin ni Kiana na may nawala. Bumantong hininga si Jada at sinabing, may isang bagay. Mangyaring umupo. Mahabang kwento ito. Panipi. Umupo muna si James. Pagkatapos, naupo din si Kiana. Sinabi ni Jada, mayroon akong isang nakababatang kapatid na babae. Maraming taon na ang nakalilipas, kinuha siya ng lahi ng Yeftero, ang pinuno ng sinaunang 4 na, iyong kapatid. Si Kiana ay nakuha. Tumanggo si Jada. Oo, ang aking orihinal na porma ay isang espiritual na ugat ng Empyrean. Gayon din ang aking kapatid na babae. Ito ay ang aking kapatid na babae ay hindi nagbago sa kanyang hitsura ng tao ng buo. Siya ay may kaunting kamalayan lamang. Upang itaas ang mga makapangyarihang powerhouse, inalis ng lahi ng Yeftero ang aking kapatid na babae at hinihigop ang kanyang enerhiya para sa paglilinang. Panipi. Nakikita ko. Naunawaan ni James ang sitwasyon. Pagkatapos, sinabi niya ng may ngiti, naghahanda ako na salakayin ang lahi ng Yeftero at patayin si Yui. Dahil mayroon kang pagngangalit laban sa lahi ng Yeftero, bakit hindi tayo bumubuo ng alyansa? Papatayin muna natin si Yui. Tulad ng para sa iyong kapatid, mag-iisip tayo ng isang paraan upang iligtas siya. Nag-atubili si Jada. Mula pa nang maalis ang kanyang kapatid, lagi niyang nais na iligtas siya. Sa kasamaang palad, ang lahi ng Yeftero ay napakalakas. Ang agwat sa pagitan ng lakas ng lahi ng Medicus at ang lahi ng Yeftero ay napakalaki.
Bukod, si Jada ang pinuno ng lahi ng Medicus. Hindi niya maipahiwatig ang buong lahi upang mailigtas ang kanyang kapatid. Sigurado ka bang matagumpay ang iyong plano? Sa pagtingin kay James, sinabi ni Jada, kung nabigo ang plano, ang lahi ng Yeftero ay maghihiganti sa amin. Mabuti ako dito, ngunit ang mga nabubuhay na nilalang ng lahi ng Medicus ay ipahiwatig. Sinabi ni James, hindi namin mahaharap ang head-on ng Yeftero race. Plano kong gumawa ng isang paglipat ng lihim at patayin si Yui sa kadiliman. Kahit na nabigo ang plano na ito, ang lahi ng Medicus ay hindi may impluwensyahan. Panipi. Sa pamamagitan ng isang nakasimangot, sinabi ni Jada, ang lahi ng Yeftero ay masyadong malakas. Si Yui ay isang prodigy at ang santo ng lahi ng Yeftero. Siya ang hinaharap na pinuno ng lahi ng Yeftero. Kung hindi ka sigurado na magtagumpay ang plano, hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Hindi ko mapanganib ang buhay ng mga nabubuhay na nilalang ng aking lahi. Panipi. Ngumiti si James at sinabing, sigurado ako na maaari kong patayin si Yui. Ang nag-iiwan lamang sa pag-iisip ay kung paano ko siya papatayin. Sa mga salita ni James, tiniyak si Jada. Kahit na hindi ako itinuturing na isang tunay na powerhouse, pumasok ako sa banal na ranggo ng langit. Bukod, ako ay may kasanayan sa landas ng medikal. Maaari kitang tulungan. Dahil sigurado ka na magtagumpay ang plano, magtulungan tayo at papatayin si Yui. Pagkatapos, mag-iisip kami ng isang paraan upang mailigtas ang aking kapatid. Panipi. Natukoy si Jada. Upang hindi ipahiwatig ang aking lahi, ililipat ko ang posisyon bilang pinuno ng karera sa isa pang nabubuhay na pagkatao kaagad. Pagkatapos, sasama ako sa inyo. Panipi. Sige. Tumango si James. Hindi na nanatili si Jada. Nagpunta siya upang makitungo ng mabilis sa mga gawain ng kanyang lahi. Sinabi ni Kiana, na nakangiti, sa pagdaragdag ng Saintes, magkakaroon tayo ng mas mataas na posibilidad na patayin si Yui. Ngumiti si James ng mahina at sinabing, sa pagkilos ni Yared, tiyak na mamamatay si Yui. Ito ay lamang na ang lahi ng Yeftero ay napakalakas. Mas mabuti kung mayroon tayong mas maraming tulong. Ang pagpatay kay Yui ay simula pa lamang. Panipi. Naging malamig ang ekspresyon ni Kiana habang sinabi niya, ang sinaunang apat na kaalyado at pinatay ang aking lahi. Ito ay isang kaguluhan sa dugo. Dapat makuha ang mga buhay. Hanggat buhay ako, layunin kong patayin ang sinaunang apat. Nang marinig iyon, sumimangot si James. Naramdaman niya ang puot sa katawan ni Kiana. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5413. Sandali, ang asawa ni James ay mula sa lahi ng Mevrai. Nag-aalala si James na ang Thea at Kiana ay magkakaroon ng isang salungatan sa isang araw. Gayunpaman, hindi siya maaaring mag-alala ng mas kaunti. Ngayon, ang kanyang focus ay sa pagpatay kay Yui at itigil ang pag-aasawa sa pagitan ng karera ng Yeftero at Mevrai. Naghintay sila sa lugar na ito ng ilang oras. Matapos magawa si Jada sa mga gawain ng kanyang lahi, sumama siya kasama si James at iba pa. Ang susunod na patutunguhan ni James ay ang langit na lihim na pavilion. Kailangan niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Yui mula sa langit na lihim na pavilion. Siya ay may makalangit na lihim na token ng pavilion. Sa pamamagitan ng token, ang mga nabubuhay na nilalang na namamahala sa mga rehiyon ng mga lihim na lihim ay tatanggapin siya ni pavilion. Kung may mga balita mula sa punong tanggapan, malalaman niya ito kaagad. Nagpunta si James sa isang lugar na pinakamalapit sa lahi ng Medicus. Naghintay siya para sa mga makalangit na lihim na pavilion sa lugar na ito. Habang naghihintay ng balita, nakipag-ugnay si James kay Yuvan. Sinabi ni Yuvan kay James tungkol sa balita. Di nagtagal, natanggap din ni James ang balita mula sa langit na lihim na pavilion. Nalaman ni James ang tungkol sa detalyadong sitwasyon ni Yui. Gayunpaman, ang mga piraso ng impormasyon na ito ay walang silbi. Matapos talakayin si Yuvan, nagpasya si James na gamitin ang Thea bilang pain upang maakit si Yui. Ginawa niya ang pagpapasyang ito dahil, ayon sa impormasyong ipinadala ng langit na lihim na pavilion, ang tenebrous na katawan ni Thea ay malaking tulong kay Yui. Mahalaga para sa kanya na pumasok sa huling yugto ng pagkonsumo ng banal na ranggo ng langit.
Kung wala si Thea, aabutin ng mahabang panahon para makapasok si Yui sa huling yugto ng pagkumpleto ng banal na ranggo ng langit. Sa Thea, kailangan lang niya ng maikling panahon. Lahat ay napagpasyahan. Ang lahi ng Yeftero ay magpakasal kay Thea sa 10,000 taon. Wala kang oras. Si Thea at ako ay babalik sa lahi ng Mevrai sa loob ng 3,000 taon. Matapos matanggap ang balita mula kay Yuvan, may plano si James. Sa isang nakatagong lugar sa madilim na daigdig, kumuha ng mapa si James at sinabi, sa 3,000 taon, iiwan ni na Yuvan at Thea ang lahi ng Yeftero. Pipigilan natin sila dito at dadalhin namin si Thea. Dadalhin namin siya dito at magtatayo ng maraming mga traps. Kapag lumitaw si Yui, papatayin natin siya. Panipi, nang marinig iyon, sumimangot si Kiana at sinabing, mapanganib ba ito? Kung dinala ni Yui ang mga powerhouse ng lahi ng Yeftero, hindi ba nangangahulugang ang plano ay nababalot? Tumugon si James, si Yui ay naiisip. Kung sasabihin natin sa kanya na mag-isa, hindi niya dadalhin ang mga powerhouse ng lahi ng Yeftero. Bukod, kahit na magdala siya ng ilang mga powerhouse sa banal na ranggo ng Celestial, maaari nating patayin sila. Si James ay handa ng maayos sa oras na ito. Ang Cairo ay maaaring tumagal ng 3 mga powerhouse sa banal na ranggo ng langit. Bukod sa kanya, si James ay mayroong Kiana, na nasa quasi banal na ranggo ng Celestial, at Jada. Mas mahalaga, siya ay Yared. Bilang karagdagan, si James ay magkakaroon ng maraming mga traps na nakaset up. Kahit na nagdala si Yui ng ilang mga powerhouse sa banal na ranggo ng langit, mamamatay sila. Sinabi ni Jada, sa palagay ko ito ang tanging paraan ngayon. Sinabi ni Kiana, susubukan namin ito. Agad, nakipag-ugnay si James kay Yared. Matapos kumpirmahin ang oras at lokasyon para sa pagkilos, sinabi ni James, hayaan at itigil ang Yuvan at Thea. Napag-usapan ko ito kay Yuvan. Magsasagawa lamang tayo ng 1 kilos para sa mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo. Masasaktan namin si Yuvan at gagawin siyang iulat ang bagay na ito sa lahi ng Yeftero. Panipi. Matapos magkaroon ng isang detalyadong talakayan, si James at ang iba pa ay tumungo sa isang lugar na dapat dumaan sa isang tao upang pumunta kaagad sa karera ng Yeftero at Mevrai. Matiyagang naghintay sila sa lugar na iyon. Pagkaraan ng 1 dekada, lumitaw ang isang lumilipad na pakikipaglaban sa lahi ng Mevrai. Nang makita ni Kia na ang lumilipad na pakikipaglaban sa lahi ng Mevrai, ang kanyang ekspresyon ay nagdilim habang ang nakamamatay na hangarin ay makikita sa kanyang mukha. Napapanahon, sinabi ni James, mangyaring huwag maging sanhi ng problema sa oras na ito. Ang lahi ng Yeftero ang pangunahing salarin nang mawala ang lahi ng Glacium. Bukod, ang nangyari sa huling oras ay walang kinalaman sa kasalukuyang pinuno ng lahi ng Mevrai, na ama ni Thea. Ang mga taong lumahok sa pagkalipol ng lahi ng Glacium ay pinatay na ng ama ni Thea. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5414. Kiana ay nakaka-relax ng kanyang mga clenched fists, at ang nakamamatay na enerhiya sa kanyang katawan ay nawala. Alam niya ang kanyang mga prioridad. Nang makita iyon, pinakawalan ni James ang isang buntong hininga. Tumayo sila sa parehong lugar. Di nagtagal, ang paglipad ng pakikipaglaban ng lahi ng Mevrai ay lumitaw sa harap nila. Nagmamadali, lumipad sila patungo sa lumilipad na pakikipaglaban. Narito ka, sinulyapan ni Yuvan si James at tinanong, tiwala ka ba sa oras na ito? Tumango si James at sinabing, oo. Hindi ko alam kung gaano karaming mga powerhouse Yui ng Yeftero race ang dadalhin. Kung hindi siya magdadala ng maraming mga powerhouse, papatayin natin silang lahat. Kung magdadala siya ng isang hukbo, kanselahin natin ang plano. Sinabi ni Yuvan, gawin natin ito. Sino ang aatake? Kahit na nasa madilim na mundo tayo na may walang hanggan na kadiliman na nakapaligid sa atin, kailangan pa rin nating kumilos. Sinulyapan ni James si Kiana at sinabing, sasalakayin ka kina Cairo at Maddox. Tumango si Kiana. Pagkatapos, si James at ang iba pa ay bumaba sa paglipad ng pakikipaglaban at tinanggal ang lahat ng mga bakas. Ang lumilipad na pakikipaglaban ng Mevrai ay patuloy na lumipad. Habang lumilipad, naharang ito. Isang matinding labanan ang sumabog sa kadiliman. Dahil ang Kiana, Cairo,
at Maddox ay sumalakay ng magkasama, si Yuvan ay nasugatan kaagad. Siya ay natakpan sa mga sugat at kinokontrol. Matapos siyang makontrol, inutusan ni Kia na si Yuvan na hilingin kay Yui na iligtas si Thea. Kung hindi man, mamamatay si Thea ng walang libing. Pagkatapos, pinayagan nila si Yuvan. Tulad ng para kay James at ang natitira, sumugod sila sa nakasaad na lugar. Di nagtagal, nakarating sila sa lugar na iyon. Ito ay isang sinaunang pagkawasak. Matagal na, ang mga primevals ay nanirahan sa pagkawasak na ito. Gayunpaman, dahil sa maraming mga kadahilanan, ang mga pangunahin sa lugar na ito ay lumipat, naiwan itong inabandona. Sa madilim na walang bisa, hinailan ni Thea ang kamay ni James. Kinakabahan siya. Kung nabigo silang patayin si Yui sa oras na ito, magkakaroon ng mabibigat na kahihinatnan. Maraming mga puwersa ang kasangkot. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman ni James ang pagkabagot ni Thea. Sinabi niya, tiyak na magtatagumpay tayo sa oras na ito. Tiningnan niya ang mga nabubuhay na nilalang sa paligid niya at sinabing, pumasok tayo. Pumasok sila ng magkasama. Naghintay sila ng Yared sa tuktok ng isang bundok sa pagkawasak. Walang nagsalita. Ang kapaligiran ay hindi pangkaraniwan. Makalipas ang ilang oras, biglang tumaas ang temperatura sa lugar. Narito siya. Nang madama ang pagbabago sa temperatura, alam ni James na dumating si Yared. Matapos sabihin ni James iyon, lumitaw ang isang tao na nakasuot ng isang nagninangas na pulang damit. Si Yared ay mukhang bata at gwapo. Ang kanyang hitsura ay naiiba mula noong siya ay kasama ang Flammer Race. Ang kanyang aura ay pambihirang. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya, ito ay medyo buhay na buhay. Sa kasalukuyan, normal siyang lumitaw. Hindi siya mukhang siya ay pinahirapan ng lason ng Flamme. Kumusta ang lason ng Flamme sa iyong katawan? Tanong ni James. Sumagot si Yared, natanim ko ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng Glacium. Bagaman hindi ko naintindihan ang mga ito sa matinding, nilinang ko ang ilang malamig na enerhiya. Maaari kong pigilan ang pansamantalang lason ng Flamme. Maaari kong hawakan hanggang sa katapusan ng labanan na ito. Panipi. Gamit nito, tiniyak si James. Matapos madama ni Jada ang aura ni Yared, natigilan siya. Simulan ang pag-set up ng pagbuo, sabi ni James. Upang patayin si Yui, matagal na siyang naghahanda. Naghanda na siya ng isang super formation. Ito ay lamang na ang kanyang ranggo ng paglilinang ay mababa. Hindi siya maaaring mag-set up ng isang malakas na pormasayon. Kung Yared set up ang pagbuo, ang epekto ay naiiba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5415. Nagsimulang ipaliwanag ni James kung paano i-set up ang formation. Siya ay sanay sa mga inscription. Madali para sa kanya na gumawa ng isang super killing formation. Si Yared ang namamahala sa pag-set up ng formation. Kasabay nito, sina Kiana, Jada, at Maddox ay hindi na natiling walang ginagawa. Tinutulungan nila si Yared sa pag-set up ng formation. Ang mga walang ginagawa lang ay sina James at Thea. Umupo sila sa isang bato sa tuktok ng bundok, novel drama. Kasali ba dito ang Mevray Race? Nag-aalala si Thea. Bagamat wala siyang emosyonal na koneksyon sa Mevray Race, isa pa rin siyang buhay na nilalang ng Mevray Race. Ayaw niyang may mangyari sa kanila. Marami akong narinig na chismis sa labas ng mundo. Isinapubliko ng Heavenly Secrets Pavilion ang ilan sa iyong impormasyon. Nag-aalala ako na may nalaman ang Heavenly Secrets Pavilion. Kung ipahayag nila ang mga bagay na ito, maaaring nasa panganib ang Endless Plane. Ngumiti si James at inalo siya, alam na ng Heavenly Secrets Pavilion ang aking pagkakakilanlan at na ako ay mula sa Endless. Gayunpaman, pinili nilang itago ang impormasyong ito. Nang marinig iyon, panatag ang loob ni Thea. Tungkol sa kung ang pagpatay kay Yui o hindi ay magdadala sa Mevray Race, wala akong ideya. I don't think it will involve the Mevray Race because we are doing this secretly. Pagkatapos mong patayin si Yui, hahayaan ka naming bumalik. Maaari mo ring piliing huwag bumalik, at sabay tayong aalis sa madilim na mundo. Kapag malakas na tayo, babalik tayo at haharapin ang lahat. Sige, tumanggo si Thea. Nagpasya siyang umalis kasama si James sa pagkakataong ito. Umupo silang dalawa at pinag-usapan ang nakaraan at hinaharap.
Habang inihahanda ni James ang mga bitag, tumakas si Yuvan pabalik sa Yeftero race na may mga pinsala. Sa labas ng espiritual na bundok ng Yeftero race, biglang nagpakita si Yuvan at bumagsak sa lupa. Nakuha niya ang atensyon ng mga gwardya ng Yeftero race. Lumitaw ang ilang gwardya ng Yeftero race. Bilis, dalhin mo ako kay Sir Halianor. Mapatla ang mukha ni Yuvan, at makikitang balisa ito. Walang pag-aaksaya ng oras, dinala ng mga gwardya si Yuvan sa espiritual na bundok. Sa main hall ng Yeftero race, umupo si Yuvan. Nag-aalalang sabi niya, naambush ako pagbalik ko sa Mevrai race. Nadala na si Thea. Hinayaan nila akong pumunta dito at magsumbong sa Yeftero race. Para mabuhay si Thea, ang Saint of the Yeftero race ay dapat magtungo sa isang guho sa Dark World na mag-isa. Inilarawan ni Yuvan ang lahat ng nangyari. Naghahanap sila ng kamatayan. Matapos marinig iyon ni Yui ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. Saint Yui, ang buhay ng prinsesa ng aking lahi ay nakasalalay sa iyo. Ang mga buhay na nilalang na kumuha sa prinsesa ay pinili ka upang pumunta sa kapahamakan. Hindi ka rin maaaring magdala ng anumang mga powerhouse ng Yeftero race. Kung napagtanto nila na nagdala ka ng mga powerhouse ng Yeftero race kasama mo, ang prinsesa ng aking lahi ay papatayin. Mukhang balisa si Yuvan. Ang dakilang elder ng Yefteres, si Halianor, ay nagtanong, sino ang gumawa nito? Ito ang prinsesa ng Glacium race. Ikanaway ni Yuvan ang kanyang kamay, at ipinakita ang mga eksena ng labanan at ang kanyang pagiging nakulong. Nang makita iyon, kumunat ang noo ni Halianor at sinabing, dahil ang usaping ito ay may kinalaman sa prinsesa ng lahi ng Glacium, 49 din ang dapat nakasangkot. Saint Yui, dapat na may higit pa rito kaysa sa nakikita ng mata. Hindi ka maaaring maging walang ingat. Makikipagtulungan tayo sa Ancient Four at ililigtas ang prinsesa ng Mevrai race. Papatayin natin ang race ng race. Nang marinig iyon ni Yuvan ay naging balisa siya. Mabilis niyang sinabi, Sir Halianor, hindi mo magagawa iyon. Kung nagtatrabaho ka sa Ancient Four, ang prinsesa ng aking lahi ay papatayin. Nahulog sa malalim na pagmumuni-muni si Yui. Pagkatapos, sinabi niya, Sir Halianor, pupunta ako doon ng personal. Nabigo akong patayin ang mga labi ng Glacium race noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, dudurugin ko silang lahat. Hindi, kaagad, tinanggihan ni Halianor ang panukala ni Yui at sinabing, ikaw ang santo at magiging pinuno ng aking lahi. Hindi kita may lalagay sa panganib. Thea is my fiancé. How can I do something when she's in danger? If this spread, how will the living beings of this world think of me and my race? Determinado si Yui habang nagpatuloy, bagaman mahirap harapin sila, kaya ko silang patayin. Nagtiwala siya sa kanyang kakayahan. Bukod dito, ang Trescentia Completer Art na nilikha ng 49 ay unang nirerango sa Supernatural Signature Skill Rank na inanunsyo ng Heavenly Secrets Pavilion. Gusto kong makita ng personal ang tinatawag na Trescentia Completer Art. Gusto kong makita kung anong klaseng signature skill ang maaaring gawin ng isang buhay na nilalang sa Petite Celestial Rank. Sinabi ni Halianor, alam kong responsable kang tao. Gayunpaman, lumaban ka sa 49 noong nakaraang pagkakataon, at natanggap niya ang iyong pag-atake gamit ang kanyang pisikal na katawan. Malakas siya. Hindi ka maaaring padalos-dalos. Hindi kita pipigilan sa pagpunta, ngunit kailangan mong dalhin ang mga kapangyarihan ng aking lahi.